Come and join me in my first international flight. Today, I'll also be sharing some commute tips while we try air, water, and land transportation going to Macau and Hong Kong. Our flight going to Macau is scheduled last May 15, 2024. It is situated in Terminal 3. Situated! So we went there by car pero may option din kayo mag-grab and taxi. Ang other option is mag-bus kayo. Meron atang from Cubao and Pasay. Dating sa airport, inuna namin mag-baggage drop since may check-in luggage si Kali, and then nagbayad na kami ng travel tax. Make sure din pala na meron na kayong e-travel QR code. Pwede kayong pumunta sa etravel.gov.ph at gawin yon online. Kailangan nyo lang i-screenshot at ipapakita yon before kayo pumunta sa immigration. Pag nasa immigration na, very simple lang. Tatanungin kung vacation ba or kung anong purpose ng travel and kung kailan ang balik. Hindi naman ako super nahirapan kahit first time travel ko. Super kinakabahan nga ako pero ayun, naipasa ko naman. Hindi naman na-delay yung flight namin and sa AirAsia nga pala kami sasakay. Pero maaga kami so medyo matagal yung paghintay namin. Pero mas okay na rin na maaga kaysa malate. So make sure na pumunta kayo an hour before your flight lalo na kung mag-immigration pa. And ayan, nakasakay na kami sa airplane. Ayun nga pala ang kasama ko si Kali. And magti-take off na rin ang plane and then after 2 hours, alam ko ganun lang kabilis ng biyahe and then nasa Macau na rin kami. Bye AirAsia. Hello Macau. Pag-land ng airplane sa Macau, sumakay muna kami ng bus papunta sa terminal. Tapos kinuha na namin yung checked-in baggage ni Kali. Saglit lang yung immigration sa Macau and natatakan agad ako. Tapos nandito na nga kami sa may airport and may tumulong sa amin kapwa namin Pilipino para alam namin kung saan yung sakayan ng bus and kung saan makakabili nitong parang beep card sa kanila. So 100 pesos yung laman and 30 pesos for the card. Super efficient ng transportation system nila. And from airport, sumakay lang kami ng bus and then pagbaba namin is nandun na kami sa tapat ng hotel namin. Of course, may onting lakad pero super efficient talaga. Hindi ka guys sa Pilipinas na kailangan mo mag-commute, mag-taxi, or such, pero sa kanila super ayos. So, ayun, nasa hotel na kami. Kinaumagahan na to dito pa rin sa Macau and magba-bus tour kami. So para makapunta doon, sumakay lang din kami ng bus. Merong mga certain stops sila na tinitignan, MT4 or MT1 ata to, para makapunta dito sa terminal na to. And then from here sa terminal na to, sasakay na kami dun sa open bus stop, yung open yung taas, tapos dun kami magtutour. Abangan nyo na lang sa next vlog ko yung bus tour na to, hindi ko na isasama dito. Pero ayun, super saya din ito. Pero ang tip ko na lang din sa inyo, kung ayaw nyong gumastos sa travel package or sa bus tour package, pwede nyong gamitin yung Macau Pass. Yun na lang yung lagyan nyo ng malaking value kasi pwede rin naman siyang pangbayad sa mga kainan. Yun na rin yung gamit nyong pambayad sa mga bus. Tuwing sasakay kayo papunta sa mga places na na-visit din namin sa bus tour. So pwede and mas makakatipid kung Macau Pass kayo and hindi na dun sa bus tour na binayaran namin ng mahal. Sabi ko nga, super efficient ng transportation system nila and hindi ka maliligaw basta tumingin ka lang sa Gmaps. Tapos malalaman mo na kung saan ka bababa or mga stops para doon sa mga pwedeng picturean lalo na kung tourist ka. In that way, makakatipid ka and hindi ka gagastos. Pero syempre, kung gusto mo ng ease or comfort na hindi ka gaanong maligaw, pwede ka pa rin namang mag-avail ng bus tour. Ganito yung example sa Gmaps. Alam mo kung anong bus ka sasakay. In our case, 5 and number 32 yung bus. Tapos alam rin namin kung saan yung bababaan. Alam din dito kung every ilang minutes sila dumadating and kung saan yung tamang bus stops na sasakyan and bababaan mo. Super reliable ng Gmaps dito sa pag-tour namin. And ayun, nag-bus lang kami para mapuntahan yung ibang lugar. Yun yung tip ko sa mga gustong mag-commute in Macau. Marami rin kami na-encounter na Filipinos habang nagko-commute kami and nakakatawa kasi super helpful nila. Sasabihin nila, ay ate, dito kayo bababa. And ayun, super helpful and super comforting lang din makarinig ng Tagalog kapag nagko-commute dito. And ito, paalis na kami ng hotel namin and lilipat naman kami sa Hong Kong. Ang sinakyan naming bus is MT4 dun sa may label na bus stop na MT4 kasi dun lang sila humihinto. Ang ganda ng bus dito kasi may lagayan ng maleta. Tapos meron din talaga nire-respeto nila yung para sa disabled, sa may buntes, sa may bata, sa may anak, and things like that. Isa pa sa maganda sa bus sa Macau ay yung aircon nila. Sobrang consistent nung lamig. Hindi mo kailangan mag-jacket. Hindi siya yung mainit naman or yung nakakahilong amoy kagaya nung sa Pilipinas. Sakto lang yung temperature and super ganda talaga ng mga bus dito. Sana maging ganito rin sa Philippines soon.
ngayon and sana maging ganito kaayos yung system natin. So anyway, ngayon papunta nga kami dun sa ferry terminal kasi magta-try naman kaming mag-ferry papunta ng Hong Kong. So there are two options, pwedeng mag-ferry or pwedeng mag-bus. So this time, itatry muna namin yung papuntang ferry. Pagdating namin sa terminal, of course, immigration muna. Super dali lang din, wala nang interview. Basta makitang kamukha mo yung nasa passport mo, i-approve din naman agad. Ang ganda rin ng airport nila dito. Sobrang lawak. Super ganda ng mga facilities, even their CR. Pero ang napansin namin is wala talaga silang bidet. Meron din sila ditong cafeteria na parang 5-star hotel yung atake ng vibes. And mura din naman yung food, pwede na siya. So nag-lunch muna kami habang naghihintay nung alis namin. Turbojet nga pala yung ferry na sasakyan namin to Kowloon. Meron din to Hong Kong pero Kowloon yung point of drop-off namin kasi yun yung mas malapit sa hotel. Kaya yun yung pinili namin para lakad na lang and less travel papunta ng hotel. Ito yung itsura nung sa Turbojet terminal and nakasakay na kami. Hindi ko na na-videoan kasi ang hassle, tatawid ka sa parang maliit na tulay papunta dun sa Turbojet kasi nga ferry lang siya and hindi naman siya yung malaking ship. Meron sila ditong seatbelt, merong life vest sa ilalim. And yung vibes niya is parang airport lang din, malamig naman yung aircon and nakatulog lang din ako buong biyahe. Halos 1 hour lang papuntang Hong Kong kapag galing sa Macau through ferry or etong Turbojet na sinakyan namin. Wala rin pala tong view deck or yung sa parang yate na makikita mo yung labas. So para ka lang talagang nasa loob ng bus pero ang daan nyo is yung tubig, ganun. And kung hindi ka sanay mag-ferry or sa mga bangka-bangka, I don't suggest this kasi ako na medyo sanay naman is sobrang nahilo and lalo na si Kali na first time niya na parang magganto na small boat and nahilo talaga siya. So pagbaba namin ng ferry, nag-immigration lang din papasok ng Hong Kong kasi yung kanina immigration palabas ng Macau. Ang ganda rin dito sa terminal nila is connected na siya sa mall. So paglabas namin, onting lakad na lang and nandun na kami sa hotel namin. Etong gabing to, nilakad lang namin from our hotel to Avenue of Stars na very walkable or andali talagang lakarin kasi ang ganda rin ng kanilang footbridge, merong elevator, may escalator kompleto and very inclusive sila kahit sa mga matatanda and kahit sa mga disabled. So nakakatawa kahit maglakad-lakad ka lang, hindi ka rin gaanong mapapagod and hindi ka rin gaanong maliligaw kung gumamit ka ng Google Map. And sa Hong Kong, kung ayaw mo naman maglakad, maganda rin yung MRT or MTR nila. Connected to, may mga lines na connected papunta sa iba't ibang lugar and unlike sa Philippines na kailangan nung maglakad ng malayo, ito hindi, as in literal na tawid lang is connected na siya. Meron silang point of intersection or something like that para madaling lumipat. Madali lang din sundan yung mga naka-display dun sa MTR o sa MRT nila kung saan ka bababa kasi umiilaw kung yun na yung stops mo, kung dun ka ba transfer and things like that. So ngayon papunta naman kami sa Mongkok or sa Ladies Market. Hindi ko na rin muna isasama sa vlog na to yung mga activities namin sa Hong Kong gaya nung pag-visit dito, dun na lang siya sa next vlog ko which is bus tour, so make sure na panoorin nyo rin yun. Dito nga pala yung bilihan ng pasalubong and super affordable naman siya. Para siyang Divisoria pero mas malamig yung vibes kasi hindi mainit yung feeling. So ito yung mga nabili ko na iuwi ko sa Pilipinas. And dito rin sa Hong Kong yung bus nila is yung double decker pero sa baba lang kami sumasakay kasi malapitan lang naman yung travel namin from one point to another. Meron din silang mga bus stops like 513 or kung saan ka dapat sumakay, kung saan dapat bababa. Super labeled lahat. May label dito sa Hong Kong. Buti pa dito may label. Charez, dito mo rin makikita yung The One. Charez. Maganda rin dito kasi meron talaga silang designated seats sa mga disabled, sa elderly, sa mga bata, and nire-respeto sila ng lahat ng tao. And isa yun sa mga nakakatuwa dito sa pag-travel or pag magko-commute ka sa Hong Kong or sa ibang bansa. Unlike sa Philippines na sobrang hirap. Siyempre, para full yung experience, nag-bus tour din kami dito sa Hong Kong. And mas mura siya compared dun sa bus tour na na-try namin sa Macau. Super enjoy din kasi binigyan ng earphones para marinig mo yung mga explanation in English. Pero siyempre, hindi ko na yun isasama sa vlog na to. So, watch my next vlog, mga bus tour na na-try ko both in Hong Kong and Macau. Maganda rin naman yung experience namin. Marami ring mga Filipino, nakakarinig ka ng mga nagtatagalog na kasabay mo, ganun. Ang sakayan pala nito ay sa may K11 Museum malapit sa Legoland. Tapos yung bilihan naman ng ticket is malapit dun sa Avenue of Stars. Roller coaster pala.
Pabalik naman ng hotel, nag-try kami nung minibus or yung bus na one floor lang para siyang Egypt sa Pilipinas. Hindi siya as cold as the previous buses, pero maganda pa rin siya kung tutuusin. Kahit na mukhang luma siya, ang bilis pa rin ng andar and very on time, on schedule sila. Next morning, pupunta naman kami sa Disneyland. From our hotel, kailangan lang namin sumakay ng train and transfer 3 times. So, una, sumakay kami dito sa Chuen Wan Station. Tapos, lilipat kami papuntang Tung Chung Station. Papunta naman sa Sunny Bay or dun sa Disneyland na train naman yon. Lumipat kami or nag-transfer kami from one line to another and super madali lang talaga. Hindi ka mahahasel. Search mo na kung saan ka sasakay ng bus papuntang Sunny Bay. Yung Sunny Bay, yung train na specific lang papuntang Disneyland. So, meron silang hiwalay na train and hiwalay na station para makapunta ng Disneyland. Yun yung merong mga Mickey Mouse design and things like that. Itong train station or line na to, nagba-back and forth lang siya from Sunny Bay to Disneyland Resort. So, pabalik-balik lang siya. And I would suggest na kung papunta kasi, sobrang daming tao. Pero pag pabalik, wala gaanong sumasakay since opening pa lang and hindi pa uwian ng mga tao. Sino ka dyan? Solo namin guys. Uy! Tour. So, ang ginawa namin, kaya walang tao dyan, ay nakapag-picture kami ng maayos. Pagdating sa Disneyland, hindi mo na kami agad bumaba. Hinayaan muna namin bumalik yung bus since wala namang ekstrang bayad. Tapos, babalik din naman yun pagpuntang Disneyland Resort. Tapos, tsaka na kami bababa dito sa Disneyland Resort or station nga nila. At least nakapag-picture pa kami, diba? 10:30 ata nagbubukas yung Disneyland. Pero kung may early pass ka, 10 o'clock siya magbubukas for you. Pero since wala kaming early pass, saktong 10 lang kami pumunta. And hindi naman ganun kadami yung tao. At makakabalik ka talaga dun sa bus para makapagpa-picture. Pauwi na kami nito and sobrang lakas ng ulan. Pero buti may tindang raincoat dun and may payong naman kami. Pero nakakatawa kasi kahit maulan, ang ganda pa rin and naging smooth naman yung pag-uwi namin. Pabalik lang kami ng train and may silong naman and then transfer na lang uli from one line to another hanggang makarating kami sa hotel namin. Hindi ko na rin isasama of course yung buong Hong Kong Disneyland experience ko sa next vlog ko na yun, so please do watch it. And today, pabalik naman na kami ng Macau from Hong Kong and ang sasakyan namin ay bus, hindi naman ferry. Ang sakayan ng bus na nabook namin ay dito sa may Metro Plaza. Iso-search nyo lang siya and pupunta kayo sa gilid. So napansin nyo, dalawa na yung bag ko dyan kasi napasarap ako ng shopping sa Mongkok. Pero okay lang yan, basta pasok pa rin naman yung weight dun sa kailangan kapag sasakay ng airplane. Pero dito sa bus, hindi naman na nila wini-weigh in kung gaano yan kabigat. So nandito lang kami sa may waiting room and then bibigyan kayo ng sticker para alam na kayo yung passenger ng bus na yon. Kailangan tong sticker na to kasi bababa at aakyat uli kayo for immigration. Again, on time or very strict sa schedule yung mga andar ng bus, lalo na yung bus from Hong Kong to Macau. Kaya dapat on time talaga kayong dumating. And nakarating naman kami ng tama and actually inagahan na namin mga 30 minutes before the ride mismo. Sakto lang din yung lamig ng bus, hindi na ako nag-jacket. Very comfortable ng temperature. Hindi nga pala to puno, halos 7 or 6 lang kami. Pero mahirap to kapag punuan na kasi hihintayin nyo yung isa't isa pagdadaanan ng immigration. Since ito uli yung bus na sasakyan nyo. So binaba kami dito sa Hong Kong Airport para dumaan ng immigration since we're going out of Hong Kong transferring to Macau. Madali lang din yung process. Una, nag-fill out kami nitong departure card na ibibigay mo sa immigration. Pagdating sa immigration, i-check lang kung same ba yung picture mo sa passport and yung sa ikaw na nag-abot syempre. Tapos ayun, pabalik na kami nito doon sa bus. Tinuturo naman yung proper directions and let's go, start na tayo pupuntang Hong Kong to Macau through bus naman kasi yung kanina is by ferry. So this time by land naman ang itatry natin. I forgot to track the time pero alam ko less than 2 hours naman kapag bus ride. And tignan nyo kung gaano kahaba yung tinatawid namin na bridge. Talagang yung finery namin sa water this time naman sa bridge na napakahaba and super scary kasi baka kumulap siya or kung magka-tsunami pero nag-overthink lang naman ako. Very sturdy naman and smooth lang ng ride namin. Ganyan siya kahaba and again less than 2 hours naman yung biyahe. So, kung hindi naman kayo super nagmamadali, try nyo na yung bus and wag na mag-ferry since almost same price lang naman. Ayan yung itsura ng turbo ferry na sinakyan namin nung papuntang Hong Kong, yung kulay pula na yan. So, ang view na to is galing sa bus. Nakita ko lang na may dumadaang ferry and I took a video of it para ipakita kung ano yung POV namin nung papunta and this time, ano yung POV namin pauwi through bus naman.
And of course, stream Fatal Trouble sa Spotify dahil kalalabas lang yan nung Enhypen nung nasa travel ako. Hindi ko na video yung loob pero ayan yung labas ng airport. Nandito na kami ngayon sa Macau and dumaan lang kami ng immigration since papasok nga ng Macau from Hong Kong naman. And super dali lang din again ng process. Papakita lang yung passport, wala nang kailangang fill upan and then babalikan na dito sa bus para dun sa drop-off point nyo sa loob na ng Macau. From drop-off point nung bus, onting lakad lang and nandito na kami sa hotel namin. Rio Hotel to, ito yung last hotel namin dito before going back to the Philippines. Wala na rin kami gaanong activity ginawa, so after dito sa hotel, kinabukasan umuwi na rin kami and bumili lang saglit ng mga pasalubong. Tapos, sumakay na uli kami ng bus na diretso na sa terminal. Pero this time, hindi naman kami sa arrival, kundi sa departure. Again, sinasabi ko sa inyo, ang ganda talaga ng bus nila kasi makikita mo kung nasan ka na and kung bababa ka na ba kasi may automatic system sila or may computer screen na makikita mo kung nasan ka na and kung anong oras ka mag-a-arrive doon. Hindi ka malilate since alam mo na rin naman yung oras ng flight mo. Perfect! Inagahan na namin sa airport kasi maganda naman yung upuan or yung tambayan nila. Since yung checkout namin is 12 p.m. and then yung flight namin is around 7 p.m. Dito na kami tumambay sa airport and dito na rin kami kumain para hindi na rin gaanong gumastos or lumipat-lipat pa since dala pa namin yung baggage. Pero ang first step na ginawa namin pagpasok sa airport ay mag-drop off ng aming check-in baggage para wala na kaming dala and mas makapag-ikot pa. After nito, sa immigration naman kami and medyo mabilis lang yung process pero mas matagal nila chine-check yung bag. We are done with the immigration and the customs and the waiting line and we're early. Sa part na to ng airport, lagpas na siya ng immigration and customs, so nandito na rin yung duty free and bilihan ng ibang item. Dahil nga maaga pa naman kami, dito ko na sinimulan yung Bridgerton Season 3 dahil mabilis din naman yung wifi nila. And itong potato chips, binili ko na siya sa labas ng airport kasi mas mura kaysa yung mga bilihin dito sa airport. Pwede rin naman talaga kayo magdala ng baon, basta hindi yung masabaw or maamoy. At dahil 7 p.m. pa yung flight, nakapag-explore pa kami dito sa airport and we found out na meron silang entertainment or kids zone na libre. So nakapag-try ako ng racing, meron ng parang Tekken, meron ng parang pinball and such, and super na-enjoy ko rin naman. Pero ayun, mabilis lang din ang oras and we're ready to go back to the Philippines. So boarding na kami. Again, sumakay muna kami ng bus bago pumunta dun sa airplane kasi nga hindi siya diretso from the terminal. Sobrang comforting and nakakatuwa na sa part na to kasi ang dami nang nagtatagalog kasi nga mga Filipino na to na pabalik ng Pilipinas from Macau. So ayan yung bus na sinakyan namin and mag-on board na kami sa AirAsia na plane namin. And after 2 hours and another 30 minutes na paghihintay namin para makapag-land sa Philippines and nandito na kami sa Naiya Airport. O diba may design na jeepney pero fini-face out nila yan. Paano mo pipiliin ang Pilipinas niyan? Emi! Pero ayun, no to jeepney face out tayo. Mahaba-habang lakaran to papuntang immigration and grabe, pinaka-worst experience ko to sa lahat ng airport kasi sobrang haba sa immigration and ang tagal ng process sa Pilipinas. Alam mo talagang balik ka na sa third world country. But anyway, ayun lang, nakabalik na ako ngayon sa bahay. And I hope nakatulong tong video na ito sa inyo kung may future travel kayo papuntang Macau and Hong Kong. Thank you so much for watching and joining me in my first international flight trip.